Update tayo sa lagay ng panahon ngayong nasa loob na ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon Inday. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po, Sir Rafi, at ganun din sa ating mga taga-subaybay. Nasaan na po ang lokasyon at ang tinatahak na direksyon ng Super Typhoon Inday? Base po sa ating huling nilabas na Tropical Cyclone Bulletin, itong si Super Typhoon Inday ay huling namataan sa 1,270 kilometers na layo east ng Northern Luzon. Ito ay kumikilos generally pa northwest sa bilis na 20 kilometers per hour. Sa mga lugar po pwede direktang magpapaulan itong Super Typhoon Inday? Sa ngayon po ay may mga nakataas na sa signal number 1 dito sa northeastern part ng Luzon, pero yung direktang pagpapaulan po nito ay kapag mas lumapit pa ito, most likely po sa araw ng Biyernes at Sabado. Dito po sa northeastern part ng Luzon. Kasama din po yung extreme northern Luzon, particularly Batanes at Babuyan Islands. Posible po bang madagdagan yung mga lugar na isinailalim sa wind signals at lalakas pa po ba itong bagyo? Ang good news po dito ay sa analysis natin ay unti-unti ay pahina na po ng pahina at posibleng by Friday ay magiging typhoon category na lamang ito. Pero yung mga nakataas sa signal number 1 ay mas madadagdagan pa po. Ang pinakamataas na posible ay 2 hanggang 3. So yung hanggang 4 ay hindi na po natin nakikita na mananatiling posible. Yan po ay mga lugar, particularly sa mga probinsya sa Cagayan Valley Region, Cordillera Administrative Region at ganoon din po dito sa Ilocos Region. Ano pong asahan dito sa mga lugar na ito? Mas malakas na ulan o mas malakas yung hangin? Well, dalawa po kasi yung magiging main na magiging epekto nitong si Super Typhoon Inday. Yung direktang epekto po, may mga malalakas po na hangin, lalo na yung tataas sa hanggang signal number 3. Pero ang gusto po natin na banggitin dito, bukod dun sa direktang epekto niya, ay meron po itong interaction with the southwest monsoon or habagat. At malaki po yung magiging epekto nito, lalo na sa western section ng ating bansa. Kasama po dito yung Metro Manila. Lalo na po by Friday and Saturday, may mga pag-ulan po tayo na inaasahan. Pag sinabi niyo pong pagulan, gaano po kaya kalakas ito? Meron po tayong at least 50 millimeters, lalo na sa mga probinsya ng Occidental Mindoro, Palawan, ganoon din sa western provinces ng Central Luzon at Calabarzon. Kasama po dito yung Metro Manila. Makakaranas po tayo ng at least 50 millimeters na ulan starting by Friday. Ibig po sabihin ng ganitong amount ay posible yung mga localized floodings, lalo na dun sa mga talagang bahaing lugar and also sa mga probinsya naman na nakatira sa mga bulubunduking lugar, meron po itong banta ng mga landslide. Very quickly po, hanggang kailan po epekto nitong habagat? Sa Saturday po, lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility, pero hanggang Sunday po ay may epekto pa rin ito, lalo na sa northern part, northern Luzon. Okay, maraming salamat po, Pag-asa Weather Specialist Dr. John Manalo. Salamat po.